Magandang araw po sa inyong lahat mga kaistorya. Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan habang nanonood sa ating episode na ito. Welcome po. Huwag niyo pong kalilimutang ilagay ang inyong mga comments, ang inyong mga opinion, o ang inyong mga naisabihin. Dito lamang po sa comment section sa ibaba. Samantala, maaari niyo po akong i-follow sa aking Facebook page na inyo rin pong makikita dito po sa ibaba. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pag-follow. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel. With daily post at 7 p.m. Sa isla na tinatawag na Karamoan sa Camarines Sur, lumipas man ang panahon, magaganda man ang mga tanawin dito, ngunit hindi pa rin naglaho ang madilim na nakaraan at sekreto nito. Ang nilalang na tinatawag na Asboy muling nagbalik upang bawiin ang sinasabi nilang sa kanila. Meron pa nga bang natitirang pag-asa para sa mga taong nakatira rito? O tuluyan ng mananaig ang katatakutan at kasamaan? Magandang araw mga kaistorya. Ako si Benji, 42 years old at sa kasalukuyan, nakatira ako dito sa Barangay Kanatuan. Maayos naman po ang pamumuhay naming mag-anak at ang trabaho ko ngayon. Owner po ako at the same time, tendero na mga meat, flesh and products sa public market namin dito rin sa Karamoan. Madalas din na tuwing umaga hanggang gabi ng alas 8 ang schedule ko dito sa aking pwesto. Pag-uwi sa bahay kahit hindi pa kumakain, nakikinig na po ako ng inyong mga kwento. Nagsimula ang karanasan kong iyon nung ako'y isa pa lamang science teacher sa isang elementary school sa Barangay Kanatuan. Closing ang uwi ko noon kung kaya't medyo gabi na talaga. Sa pagkakatanda ko rin, pasado alas 6 na ng gabi iyon at taon na rin na iyon ay year 2008. Nagkataon na wala akong masakyan tapos yung bunso kong kapatid na may motor, hindi naman makakontak nung araw na iyon. Ako naman talaga may-ari ng motor na iyon, hinihiram lamang niya. Kaya naman sa ayaw at gusto ko noon, naglakad ako pauwi sa tinitirhan kong apartment. Bagamat sanay naman akong nakikita ang paligid na nadadaanan ko tuwing umaga, sa tuwing nakasakay ako sa motor ko, mas nakakailang o hindi naman kaya ay nakakatakot talagang maglakad mag-isa. Pero sa maniwala kayo't sa hindi, mahilig talaga ako sa horror, bata pa lamang ako. Kaya lamang ibang usapan na kapag aktwal. Lalo na kung mai-imagine pa sa ganoong kadilim at liblib na lugar. Kahit pa nga meron pang mga lamppost doon. Maya-maya lamang, huminto ako saglit dahil naalala kong parang nakakalimutan ko noon yung ibang lesson plan ko sa eskwelahan. Ngunit sa hindi ko inaasahan, isang mabilis na anino ang nakita ko. Hindi ko alam kung anino ba iyon ng tao o ng hayop dahil na rin sa sobrang bilis nito. Gayunpaman, hindi na lamang ako nag-imagine dahil kako baka mas lalo lamang ako matakot o mas worst ay mataranta habang naglalakad ako. Kung kaya't hindi ko na lamang iyon pinansin at nagpatuloy na lamang din ako sa aking paglalakad. Nung paglagpas ko sa mga matataas na puno sa gilid ng daan, nakarinig ako ng parang tunog ng aso pero parang kakaiba ang dating ng tunog. Uhuni nito kumpara sa mga tipikal na ginagawa ng aso. Medyo may pagka-distorted din kasi at parang ang bangis masyado ng dating. Sa puntong iyon, napapadasal na lamang din ako kahit pang iniisip ko lamang din ay parang asong ulol ito. Nagpatuloy ulit ako sa paglalakad hanggang unti-unti na rin ako nakaramdam ng hingal at pagod. Dahil doon, minabuti ko munang maupo sa nakita kong bench na bato
malapit sa isang lumang bahay na walang nakatira. Pero hindi rin pala ako makakapagpahinga noon dahil napatakbo ako ng mabilis kahit pagod ako dahil sa aking nakita. Nakita ko sa may hindi kalayuan ng isang nakakatuwang nilalang na para bang isang aso pero sobrang laki niya. Higit pa roon, sobrang nakakatakot ang kanyang hitsura kumpara sa isang normal na aso. Matatala sa mga kuko niya, pati na rin ang kanyang pangil, nakapangingilabot. Isa pa, ang mas ikinatakot ko sa kanya noon ay ang mga nanlilisik niyang mata na para bang konting pagkakamali. Katapusan ko na. Sa sobrang takot ko noon ay halos maiwanan ko rin ang mga dala kong gamit sa aking pagtakbo. Tumakbo ako ng tumakbo hanggat kaya ko dahil tuwing lilingon ako sa aking likuran, para bang malapit na niya akong maabutan. Hanggang sa may nakita akong parang pader na dating bahay. Lumiko ako roon at nagtago. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin iyon umubra sa kanya at naabot niya pa rin ako at nakalmot ang bandang binti ko. Ang malala pa noon, napahiga ako sa may sahig. Malapit na rin ang mukha niya sa mukha ko, konti na lamang. At kakainin na niya ako. Ang tanging nasa isip ko na lamang ay katapusan ko na. Pero nagulat ako nang bigla siyang umalis na lamang. Hindi niya itinuloy ang pagkain sa akin. Dahil ang pagtingin ko sa may gawing kaliwa ko, may mga barangay tanod na may dalang flashlight ako nakita. Siguro'y nailang yung halimaw na nilalang. Kung kaya naman nakaligtas ako sa tiyak na kamatayan. Kaistorya, isa iyon sa maituturing ko talaga na near-death experience ko noon. Nang makita nga ako ng mga rumorondang tanod, tinanong nila ako kung bakit ako nakahandusay. Pero dahil alam ko naman na hindi nila bastang paniniwalaan ang sasabihin kong kamuntik na ako mapatay ng mabangis na halimaw, nagsinungaling ako. Kako, natalisod lamang ako at napahiga sa pwestong iyon. Sa isip-isip ko rin noon, bakit hindi man lamang nila nakita yung halimaw na lalapa na dapat sa akin? May dala naman silang flashlight ng mga oras na iyon. Pagka-uwi ko sa amin, agad kong nilinis ang masakit at mahapding sugat ko noon ng dahil sa kalmot ng nilalang. Nagtaka ang mga kapatid kong babae pati na rin si Grace kung bakit masyado raw akong ginabi. Tapos napakadumi ko pa raw at ang aking uniform. Bukod pa ron, tinanong niya rin ako kung bakit ako nagkaroon ng ganoon kalalim na sugat. Pero ang sabi ko lamang sa kanya, na-aksidente ako habang naglalakad dahil hiniram niya kasi ang motor ko kaya't napilitan akong maglakad. Sinabi ko rin na wala akong masakyan ng oras na iyon. Gustuhin ko mang sabihin sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit may ganoon akong galos. Hindi niya rin ako paniniwalaan. Baka sabihan niya lamang ako na dahil iyon sa kakapanood ko ng horror movies. Kung ano-ano na ang pinagsasabi ko. Kaya naman kung ano-ano na lamang ang pinagsasabi ko. Inilihim ko na lamang sa kanya ang totoong nangyari. Siya nga pala kaistorya. Kaming dalawa lamang ng kapatid ko ang nakatira sa apartment na inuupahan namin. Ang tirahan talaga namin ay sa Albay. Sadyang nandito lamang kami para magturo. Kapwa teacher ko rin kasi ang kapatid kong babae. Nauna lamang siya sa akin noon samantalang ako, halos nagsasarado pa ng gate ng school. Nung mga bandang madaling araw noon ay naalimpungatan ako sa mga ingay ng manok na panabong at alaga rin ang kapitbahay naming sabongero. Nakapagtataka lamang din dahil hindi umaga pero panay ang tilaok na aking napapakinggan. Nag-iingay ang mga ito na para bang kinakatay. Nag-iiyakan sila at parang nagwawala. Out of curiosity ko noon, lumabas ako hanggang tumambad sa akin ang mga wala ng buhay na mga manok. Pakiwari ko rin na hindi gawa ng tao ito dahil nang inilawan ko mismo ang mga manok, meron pang parang ngat-ngat ng kung anong hayop ang kanilang mga leeg. Ang iba nga'y wala ng mga ulo
at wala ring mga laman loob. Pagkatapos noon ay pumasok na rin ako sa bahay namin dahil baka mapagbintangan pa ako ng may-ari kung makikita akong naroroon. Kinabukasan ay nagkagulo sa kapitbahay namin at yung mismong may-ari na sabongero ay mangiyak-ngiyak nang makitang wala ng buhay ang mga panabong niyang manok. Pero mas kahindik-hindik ang nakita ko nung papasok pa lamang ako noon sakay ng aking motor. Yung mga tanod na nagligtas sa akin nung gabing inatake ako ng halimaw na parang aso, nakita ko kinabukasan mismo na wala ng buhay. Tadtad ng kaparehong kalmot na natamo ko ang kanilang mga katawan. Ang malala rin, ang isa sa kanila, halos mabiyak na ang ulo sa tindi ng pinsalang natamo. Pare-parehas din silang wala ng laman loob, kagaya ng sa manok ng kapitbahay namin. Hindi ko na rin gaanong nakita pa kung ano pa ang mga tinamo nila dahil nagpaandar na ako ng aking motor. Pero isa lamang ang masasabi kong pwedeng gumawa noon. Walang iba kung hindi ang halimaw na umatake sa akin. Maya-maya pa malapit na sana ako sa gate ng school nang may isang matandang babae ang kamuntik ko ng mabunggo. Kahit late na ako'y hinintuan ko muna siya noon para paalalahanang mag-ingat pero ang naging sagot niya lamang sa akin, ikinagulat ko. Nagbalik sila dito para bawiin ang dapat na sa kanila. Ang nanginginig niyang sinabi sa akin sa kanyang sagot na siya ko rin namang ipinagtaka ng mga oras na iyon. Hindi ko po kayo maintindihan. Sino pong sila? Ang nagtataka kong tanong sa kanya. Walang iba kung hindi ang mga aswang na asbo. Ang tugon mismo na matanda sa akin bago siya tuluyang umalis. Pagkarating ko sa faculty room namin, napansin ng ilang mga co-teachers ko na parang ako'y tulala at balisa. Iniisip ko kasing maigi noon na kung totoo ba talagang may aswang sa barangay namin at kung paano nagkaroon noon dito. Pero hindi ako umimik at bagkos, dumiretso na ako sa designated classroom ko. Mga ilang minuto lamang, isa-isa nang nagdatingan noon ang aking mga estudyante. Pero isa sa mga dumating ang kapansin-pansin dahil ang lungkot niyang tingnan. Nang tanungin ko siya kung bakit ito malungkot, ang sabi niya, patay na raw ang tatay niyang tanod. Pinatay daw ng kung sino. Pagkatapos niyang magsalita, niyakap ko na lamang siya na mahigpit dahil bigla ko ring naaalala noon ang mga bangkay ng tanod na dadaanan ko at ang tanod na nagligtas ng buhay ko. Kinahapunan, tapos na ang klase. Nauna na ulit umuwi ang kapatid ko sa akin dahil may dadaanan pa raw siyang estudyante niya. Sinabihan ko rin siya na mag-ingat sa kanyang pag-uwi noon. Pero nang tuluyan na siyang nakaalis at papasok na ulit ako sa classroom ko para mag-ayos ng aking mga gamit, bigla ako ulit nakita sa harapan ko ang matandang munti ko nang mabangga ng umagang iyon. Ang sabi niya, ipaliliwanag daw niya kung bakit nagkaroon ng aswang sa barangay namin. Kaya naman niya ako sinadya. Ang weird lamang dahil hindi ko naman siya kilala. At isa pa, bigla siyang sumulpot sa harap ko na parang isang multo. Ang sabi niya, ako'y mapala dahil nakaligtas ako sa kapahamakan na maidudulot ng asbo. Kaya nga sinadya niya talaga akong makilala dahil doon. Ang totoo daw, simula nung nakauwi ako ng ligtas sa bahay namin, hinanap na niya raw ako. Hindi lamang daw ito ang huling beses na umatake sa isla ng Karamoa ng mga asbo dahil noong dekada 90 raw, nakapaghasik na raw ang mga iyon ng takot at lagim sa mga residente ng barangay Agaas. Akala daw niya noon, tuluyan na naglaho ang mga lahi nito sa isla. Pero nang sumapit daw ang taong 2005, nadiskubre ng angkan niya na marami pa palang mga asbo sa iba't ibang panig ng isla. At isa raw ang barangay namin sa mga pinuntahan ng mga ito ngayon. Mga shape-shifter daw ang mga ito. Ibig sabihin, kaya nilang magpanggap na tao para sa mga gusto nilang biktimahin.
hanggang ipinakilala rin mismo na matanda ang kanyang sarili. Ang sabi niya, galing daw siya sa angkan ng antingero. Sa panahon daw namin ay bihira na lamang ang mga kagaya niya. Tsaka ang dahilan din daw kung bakit niya na lamang inatake at nakaligtas ako sa isang asbo. Nakita niya raw mismo ako. Siya raw mismo ang nakatira sa lumang bahay na pinagpahingahan ko noon. Nung sandaling napagod ako sa paglalakad ko noon. Balak niya nga raw sana akong papasukin sa bahay niya. Pero miski raw siya'y nataranta nang makita niyang napakalapit na sa akin ang asbo. Bukod pa roon ay mahina na raw siya at uugod-ugod na. Kaya't hindi niya ako nailigtas man lamang daw noong oras na iyon. Pero ang mas ikinagulat ko nang sabihin niyang ako ang napiling susunod na antingero dahil sa pagkakaligtas ko sa kamatayang dala ng asbo. Sa isip-isip ko noon habang sinasabi niyang ako ang napili, paano naman nangyari na ang isang teacher na kagaya ko ang napiling lalaban sa nilalang na nagbigay ng takot mismo sa akin? Takang-taka talaga ako habang magkausap kami na matandang iyon. Lalo na nga't mahilig pa ako manood ng horror pero masasabi kong duwag pa rin ako pagdating sa aktwal na katatakutan. Bago siya umalis noon, sinabihan niya ako mag-ingat sa aking pag-uwi at kung may oras daw ako, dumaan ako sa bahay niya para maibigay niya ang gagamitin kong pangontra sa mga asbo. Gusto niya rin daw akong sanayin bilang huling misyon niya habang nabubuhay pa siya. Tatawagin ko sana siya para tanungin kung may mga kamag-anak pa siya at kung ano ang kanyang pangalan. Pero pagtingin ko sa labas ng gate, bigla na siyang nawala. Ang ipinagtataka ko noon, bakit ganoon na lamang makatingin sa akin yung bagong janitor ng school? Masama ang titig niya noon at parang malaki ang galit sa akin. Hanggang nung nasa room na ulit ako, nakita akong parang umilaw ang kanyang mga mata. Sobrang weird talaga nung araw na iyon pagkatapos kong makausap ang weirdong matanda. Doon na may tinitigan ako ng masama ng bagong janitor. Lumipas ang ilang araw, sunod-sunod na rin ang pagkawala ng ilang mga tao. Kabilang na ang estudyante kong si Rhea na siya mismong namatayan ng tatay noon. Sa pagkakataong iyon, siya naman ang nawala. Kung saan-saan na raw nagpunta ang kanyang nanay para lamang mahanap ito, pero nabigo. Bukod pa roon, muli ko ulit nakadaupang palad ang asbong tinutukoy ng matanda. Mabuti na lamang at nakasakay ako sa motor noon, kaya kahit papaano'y nakauwi ako na ligtas at wala man lamang galos sa aking katawan. Dahil din sa mga pangyayari sa barangay namin, napilitang magpalipat ng school na tuturuan ng kapatid kong teacher. Habang ako naman ay patuloy pa rin nagtuturo sa kabila ng banta sa kaligtasan ko. Pinilit nga rin ako ng kapatid kong sumama na lamang sa kanya pero ako mismo noon ang nagdesisyon na manatili sa eskwelahang pinagtuturuan ko. Hangad ko rin kasi noong makatulong sa paghahanap sa estudyante kong nawawala. Hindi naman ako nagatubili pa noon. Pinuntahan ko ang matanda sa mismong bahay niya. Kung noong unay ako ang kanyang sinadya, sa puntong iyon, ako naman ang may sadya sa kanya. Nakapagdesisyon na rin ako noon alang-alang sa paghahanap ko kay Rhea. Tinanggap ko ang tungkuling maging sunod na antingero sa lugar na iyon. Or shall I say, maging panghuling antingerong lalaban sa mga aswang na asbo. Nang makarating ako sa mismong bahay ng matanda, nakita ko rin naman siya agad at walang pag-aaksaya ng oras na ipinaliwanag niya sa akin ang mga dapat kong gawin para maging isang ganap na antingero. Unang-una daw sa lahat, buo ang loob ko dapat na humarap sa mga samot-saring panganib na dala nito. Lalo na nga sa pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman kagaya ng mga aswang na asbo. Ang sabi din niya, yung isa sa mga janitor namin sa school ay nabasa niya agad sa unang tingin pa lamang. Aswang daw iyon at hindi tao. Balak-balak ko na rin sa kanya yung tungkol doon pero naunahan niya rin ako sa kutob ko. Isa pa sa mga sinabi niya,
na pinakamahalagang taglayin ng isang antingero ay ang pagiging handa kahit pa maging buhay ang kapalit nito. Kailangan din daw ay meron akong maayos at malakas na pangangatawan. Hindi raw kasi sapat na umasa sa mga armas o kahit sa anting-anting maging sa agimat ko. Kung hindi raw kondisyon ang katawan ng antingero, wala ring epekto. Noong una, para bang napakahirap paniwalaan na isang ang antingero ang matandang kausap ko noon. Pero nang nakita ko ang mga picture frames sa pader ng bahay niya noon at ang mga sandamakmak na anting-anting nakasabit sa iisang figura, nasabi ko na lehitimo ang lahat. Na hindi lamang basta gawa-gawa lamang niya ito kung hindi patunay nga na ganoon siya nung kanyang kabataan. Tinanong ko siya kung nasaan ang mga kamag-anak niya, pero ikinabigla ko ang naging sagot niya sa akin. Ang sabi niya, nagbuwi silang lahat ng buhay para lipunin ang mga asbo noon. At sa kasamaang palad nga, hindi sila nakaligtas at siya na lamang ang natitirang nabubuhay. Pero hindi rin daw magtatagal ay papanaw din siya dahil sa katandaan at sa kanyang sakit. Hindi na rin daw siya nagkaroon ng asawa at anak kung kaya't mag-isa na lamang siya sa buhay. At ang pangalan daw niya, Serafina Magbanwa. Pagkatapos namin mag-usap, pinapunta niya ako sa isang waterfalls na nasa ibang barangay. Doon ay pinaupo niya ako sa likod ng talon at ipinapikit ang aking mga mata. Ang sabi ni Lola Serafina, labanan ko raw ang takot ko dahil hindi lamang isa ang kakalabanin ko kung hindi dose-dose ng mga asbo. Makikita ko rin daw ang sagot kung naipikit ko na raw ang mga mata ko noon. Nagtiwala ako sa matanda at ginawa ko ang kanyang sinabi. Hanggang sa napunta ako sa isang kakaibang lugar na madilim, pero parang may spotlight galing sa buwan. Nakita ko rin ang maraming asbo na nasa paligid ko. Sa una, halos wala akong magawa dahil sa takot pero bigla ko na lamang naaalala ang sinabi ni Lola Serafina na dapat ay buo ang loob ng isang antingero. Dahil doon ay nabuhayan ako ng loob at sa kung anong dahilan, ako mismo ang sumugod sa mga mababangis na halimaw na iyon. At na mga sandaling napatamaan ko sila ng mga suntok at sipa ko, bigla silang naglaho at namulat na muli ang mga mata kong nakaupo pa rin sa likod ng talon. Ibig sabihin noon, visual presentation lamang ang nangyari at isa lamang itong pagsubok sa pagiging antingero. Pagbalik ko kay Lola Serafina noon, tinapik niya ako sa balikan at sinabihan niya akong handa na ako. Iniabot niya sa akin ang parang kwintas na may hugis araw na pendant. Isa raw itong anting-anting na agaham na gawa sa sungay ng kalabaw. Kapag suot ko raw iyon, makakaya kong gamitin ang lakas ko. Pero bago kami pumunta sa hinihinala niyang kuta ng mga asbo, buong maghapon niya akong pinagbuhat ng mga mabibigat na bagay at parte daw iyon ng kanyang pagsubok at pagsasanay. Mabuti na lamang din talaga at weekends noon kaya free ako sa ganoong gawain. Sobrang bait ni Lola, pinakain niya rin ako at pinatuloy sa kanyang bahay. Kung tutuusin nga kahit ancestral house iyong bahay niya, maganda pa rin itong tingnan sa loob. Malinis at very classical tingnan. Pagkatapos ang ilang oras kong pagbubuhat noon, sunod na sinabi niya sa akin na mga dapat tandaan kung may elemento o aswang na medyo malayo ang distansya sa akin. Dapat raw ay huwag akong mataranta at ikalma ko lamang ang aking sarili, pati na rin ang isip ko, nang sa gayon ay hindi raw ako magpanic. Sunod doon ay hindi daw ako dapat magsuot ng mga makulay na damit hanggat maaari daw ay itim lamang ang isuot ko kung sakaling lalabanan ko ang asbo. Madali daw kasing maaninag ng mga aswang ang mga maliwanag na kulay kagaya ng puti. Dahil daw doon, makamasira ang diskarte ko at iyon pa ang ikapahama ko. At panghuli ay iwasan ko raw na maging maingay o gumawa ng ingay dahil ubod ng sensitibo ang mga tenga ng mga aswang. Kaunting kaluskos ko lamang daw ay mapapakinggan nila agad iyon at yun daw ay magiging mitya ng buhay ko. Kaya naman kailangan kong sundin ang mga alituntuning sinabi niya.
Nang sumapit na ang gabi noon, pumunta na kami ni Lola Serafina sa sinabi niyang pwedeng maging kuta ng mga asbo. May dala rin akong armas na ibinigay niya sa akin. Sakay na motor ko'y inangkas ko rin siya papunta roon hanggang sa marating namin ang isang napakalaking kuweba na may nakasabit na bungo ng hayop sa itaas. Sinabi ko rin kay Lola na ako na lamang ang bahala. Magtago na lamang siya sa mga talahib o punong malapit sa amin. Sinabi ko rin sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil hindi ko rin siya bibiguin. Gagawin ko ang lahat ng sinabi niya at itinuro niya sa akin. Hanggang sa mga ilang segundo pa, pagkatapos namin mag-usap, isang asbo ang lumabas sa mismong kuweba. Sa puntong iyon, naghintay ako ng tiyempo. Gamit ang sandata na bow arrow na siyang ibinigay sa akin na matanda, maingat kong inasinta at pinatamaan ng isang asbo at napuruhan ko ito at bumagsak. Pagkatapos nooy dahan-dahan ako naglakad papasok sa kuweba. Ang intensyon ko noon, mahanap kahit man lamang ang bangkay ng nawawala kong estudyante na si Rhea. Mapanganib man at delikado, buong tapang ako naghanap sa paligid hanggang sa hindi ko inaasahan, naglabasan ang ilan pang asbo. Sa pagkakataong iyon, nakipaglaban ako sa kanila ng walang takot. Sa una ay parang dihado ako dahil 5 laban sa 1. Bukod pa roon, malalaki rin sila at lubhang nakakasindak ang mga hitsura. Gayunpaman, nagtagumpay pa rin ako mapabagsak ang mga iyon gamit ang sandata ko at ang anting-anting na nakasuot sa akin. Pagkatapos noon, nagsimula ulit ako maghanap sa paligid. Hanggang bigla ko nakita ang hinahanap kong si Rhea na buhay pa pala. Ang sabi niya, hindi raw siya sinasaktan ng mga halimaw pero natatakot daw siya kahit na ganoon. Niyakap ko siya at minabuti kong lumabas na kami ng kuweba kaya nung palabas na sana kami, bigla ako nakarinig ng malakas na sigaw. Tuluyan na kaming lumabas noon ngunit nakita ko na paliligiran ng 6 na asbo si Lola Serafina. Sising-sisi ako sa aking sarili dahil isinama ko pa siya na sana'y ako na lamang ang lumarga mag-isa at hindi na sana siya napahamak pa. Gayunman sisihin ko man ang aking sarili, baliwala ito kung hindi ko man maililigtas sa matanda. Habang buhay kong pagsisisihan ang kabiguang iyon. Kaya naman pinapwesto ko muna sa gilid si Rhea at binunot kong muli ang aking sandata. Isa namang shotgun at isang bolo. Hinawakan ko rin muna noon ang dala kong anting-anting sa paniniwalang ililigtas ako noon. Una kong ginamit ang shotgun pero tila nahirapan akong patamaan sila sa una dahil bukod sa mailap sila ay mabibilis din. Kamunti ko pa nga matamaan ang matanda sa pagbaril ko. Pero hindi ako sumuko noon hanggang sa 5 na lamang ang natira sa bala ko. Inasinta ko sila na maigi kahit papasugod na rin sila sa akin noon. At sa pagkakataong ito, isa-isa ko silang napabagsak gamit ang 5 bala na meron ang baril ko. Alam mo, sobrang astig sa pakiramdam dahil dati parang sa pelikula ko lamang napapanood ang mga ganun ka-crucial na eksena. Inakala ko noon na tapos na dahil napatay ko na silang lahat pero biglang lumabas ang 2 pang asbo. Kasama rin nila ang janitor ng school namin. Pero bago nila ako kalabanin, sinabi niya na hindi daw ako magtatagumpay at mapapasa kanila raw ang buong isla. Pagkatapos noon, biglang nagbagong anyo ang janitor. Naging mas mabangis pa nga rin ang itsura niya kumpara sa kanyang mga kasama. At mas malaki rin siya kung tutuusin. Pakiramdam ko nga ng pagkakataong iyon ay mabibigo ako dahil mukhang ang pinuno na nila ang nakakaharap ko ngayon. Nang matapos siya magbagong anyo ay galit na siyang sumugod sa akin. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, kusang gumalaw ang katawan ko noon at pinaghati-hati sila ng mabilisan. Bumulagta sila sa tingin ko noon, tapos na talaga dahil sumigaw na rin ang matanda na pinagbigyan daw ako ng anting-anting kung kaya't mabilis na namatay ang mga nakalaban ko. Pagkatapos sa mahaba at nakakapagod na pakikipaglaban ko sa mga aswang na iyon,
Umalis na kaming tatlo sa lugar na iyon. Dala-dala ang bagong pag-asa dahil sa wakas, tuluyan ang nawala ang mga nilalang na nagdala ng matinding kilabot at kapahamakan sa mga tao ng isla magmula pa noon. At sino mag-aakala na magagawa ko iyon sa tulong ng mga taong nasa paligid ko? Nagpasalamat ako ng lubos kay Lola Serafina. Kung hindi dahil sa kanya at sa tiwalang ibinigay niya, pati na rin sa anting-anting na ibinigay niya rin sa akin kasama ng mga sandata, hindi ko magagawa ang lahat ng ito. Pagkarating namin sa Barangay Kanatuan, agad kong isinauli si Rhea sa kanyang mga magulang. Ang sabi niya sa amin noon, akala niya ay mabait yung janitor sa school, kung kaya't sumama siya rito ng mga sandaling hindi niya alam na kinikidnap na pala siya. Hirap mang maniwala ang ina ni Rhea pero niyakap niya pa rin ang anak niyang nawalay sa kanya na matagal. Bukod pa roon, masayang-masaya din ako dahil naipaghiganti ko na at nabigyan ko ng hustisya ang mga napatay na mga asbo. At maski noon, hindi ko rin alam kung paanong sasabihin sa kanila na aswang ang punot dulo ng kanilang mga pangamba. Ang mahalaga na lamang, ligtas na ang lahat at payapa na ang isla ng Karamuan. 4 na taon na ang lumipas mula nang labanan ko nga ang asbong aswang sa isla namin. Marami na rin nagbago at nangyari sa buhay ko. Kagaya na lamang ng pagre-resign ko sa pagiging isang teacher para mag-business na nga ng meat products. Sa simula ay hindi rin gaanong madali lalo na't kaunti lamang ang naipon ko mula sa kinita ko sa pagiging guro ko. Hanggang sa nagbunga na rin ang sipag at tiyaga ko rin noon kung kaya't lumago rin ang negosyo kong meat products. Dumating din sa puntong nagkaroon na ako ng pagawaan mismo. Naging isa rin ako sa nangungunang supplier noon sa isla namin. Hanggang sa kasalukuyan, nagkaroon pa nga ako ng pwesto sa palengke kung saan doon ko rin mismo ito ibinebenta. At higit pa roon, hindi man ako nagkaroon ng sariling pamilya, natulungan ko namang umahon sa kahirapan ang mga magulang ko. Nabigyan ko rin sila ng magandang bahay at buhay kahit papaano. Nakakalungkot lamang din dahil ito lamang ay pumanaw na si Lola Serafina sa sakit nitong diabetes at katandaan. Gayunman, habang buhay kong tinatanaw ang utang na loob na itinuro niya at ibinigay sa akin sa kanyang pagtulong. Nang dahil sa kanya ay natutunan kong labanan ang aking takot. Sa kasalukuyan, nurse na sa Karamoa ng estudyante ko noon na si Rhea. Isa rin siya sa naging inspirasyon ko para manindigan at tuluyang wakasan ang takot alang-alang sa aking tungkulin. Parehas silang hindi ko makakalimutan. Tunay na maging ang kakatuwang karanasan ko noon sa mga asbo at pagiging isang antingero. Iyon lamang po ang may babahagi ko sa araw na ito. Nawa po hindi lamang basta takot at kilabot ang naramdaman ng ating mga taga-subaybay. Sana po'y may aral din itong naihatid. Lubos na gumagalang, Benji. Sa buhay natin, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nating magpadaig sa takot. Dahil kung hahayaan lamang natin na ganoon ang mangyari, posibleng hindi natin makamit ang tagumpay na pag-asa. Sa totoo lamang, ang takot ay hindi galing sa Diyos. Nilikha ito ng kalaban para subukin ang ating pananalig sa Kanya. Pero alam niyo ba na ang takot din ay minsan ginamit ng Diyos para makita niya ang mga taong tunay na nagtitiwala sa Kanya? Parati lamang nating tandaan na ang takot hindi mapanganib. Nagiging mapanganib lamang ito kung patuloy kang magpapalamon dito.